Mga idolo, dalawang sunod na sweep. Ability to be impactful on the offensive glass, like he tried to keep things alive. Walang awa, walang preno. At parang wala ng team na kayang pumigil sa Oklahoma City Thunder. Pero teka lang, may isang team ang kahinaan nila at yun ang San Antonio Spurs. At ang mas nakakagulat dito, 4-1 ang lamang ng Spurs kontra OKC ngayong regular season. Ito na ba ang series na tuluyan magpapatigil sa pinakadominanting team sa NBA playoffs ngayon? O mas lalo lang magpapakita ng pagiging future dynasty ng Thunder? Pag-usapan natin ang paparating na pinakamainit na Western Conference Finals ngayon. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Grabe mga idolo, kung may isang team na talagang kinatatakutan ngayon ng buong NBA, walang iba kundi ang Oklahoma City Thunder. Imagine this, sa first round kontra Phoenix Suns, na-sweep nila si Jalen Green, Devin Booker at Dillon Brooks. Para sa second round naman, kontra Los Angeles Lakers, na-sweep nila ulit sila LeBron James. Walang kahirap-hirap mga idolo, walang Game 6, walang Game 7. Parang ginawang training camp ng OKC ang playoffs. At ang mas nakakabaliw pa, halos lahat ng players nila nagpe-perform. May MVP level na si Shai Gilgeous-Alexander, may elite defender na si Lu Dort, may all-around star na si Jalen Williams, at may unicorn pa silang si Chet Holmgren. Pero ngayon, ibang klaseng challenge ang haharapin nila. Dahil ang makakalaban nila sa Western Conference Finals ay hindi ordinaryong team. Ito ang team na paulit-ulit na bumubuta sa depensa ng OKC buong regular season, ang San Antonio Spurs. At ito ang naging regular season record nila. 4-1 ang Spurs laban sa Thunder ngayong season. Una noong December 13, 2025, Spurs 111, Thunder 109. December 23, 2025, Spurs 130, Thunder 110. At noong December 25, 2025 ulit, ay Spurs 117 at ang Thunder ay 102. Noong January 13 naman, 2026, ang Thunder ay 119 at ang Spurs naman ay 98. At noong February 4, 2026, Spurs 116 at ang Thunder ay 106. Ibig sabihin, hindi aksidente, hindi tsamba, hindi lucky game. May bagay sa sistema ng Spurs na hirap sagutin ng OKC. At ngayon, pag-uusapan natin kung bakit. Unahin natin ang point guard matchup mga idolo. De'Aaron Fox versus Shai Gilgeous-Alexander. Simulan natin sa pinaka-importanting matchup na ito mga idolo, parehong playmaker at scorer. De'Aaron Fox kontra Shai Gilgeous-Alexander. At honestly, ito ang matchup na pwedeng magdesisyon ng buong series. Siyempre, pagdating sa overall scoring at pagiging superstar, lamang si SGA dyan. Ang problema kay Shai, hindi mo siya mapigilan sa isolation. Hindi mo siya basta mababantayan one-on-one. At kapag nakapasok siya sa mid-range area, halos automatic na. Pero dito pumapasok si De'Aaron Fox mga idolo. Dahil si Fox ay isa sa pinakamabilis na guard sa NBA ngayon. At ang bilis niya sa transition ang isa sa dahilan kung bakit nahihirapan ng OKC humabol. Alam naman natin na mabilis ang Oklahoma City Thunder. Kapag bumilis ang pace ng laro, napipilitang tumakbo pabalik si Chet, napapagod si SGA sa depensa, at nabubuksan ng shooter ng Spurs. Pero ang pinakamalaking tanong dito, kaya bang sabayan ni Fox ang consistency ni SGA sa buong series? Dahil kapag nag-average ng 30 plus points si Shai, malaking problema yan para sa Spurs. Pero kapag napagod si SGA kakabuhat, doon lalaki ang tsansa ng San Antonio. At para sa shooting guard matchup naman, Lu Dort versus Stephon Castle. Ito ang underrated matchup ng series. Lu Dort, isa sa pinaka-physical na defender sa NBA ngayon. At ang trabaho niya, wasakin ang confidence ng kalaban. Pero interesting dito si Stephon Castle. Dahil kahit rookie pa lang siya, hindi siya takot sa spotlight. Matangkad, malakas ang katawan, at sobrang compose maglaro. At kung may rookie na kayang mabuhay sa pressure ng West Finals, posibleng siya yun. Pero malaking challenge ito dahil siguradong didikitan siya ni Lu Dort buong series. Asahan natin ang full court pressure, physical defense, trash talk at mind games. Pero kapag nakahanap ng rhythm si Castle, pwedeng magkaroon ng bagong X-Factor ang Spurs. At para naman sa small forward matchup, Devin Vassell versus Jalen Williams. Ito ang matchup na hindi masyadong pinag-uusapan, pero sobrang importante mga idolo. Dahil parehong all-around players. Si Devin Vassell, tahimik pero deadly scorer. Kayang tumira sa tres, kayang umatake, at magaling gumalaw without the ball.
Habang si Jalen Williams naman, isa sa pinaka-improved stars ng NBA. Ang laki ng impact niya sa OKC. Kapag tahimik sa SGA, madalas si Jalen Williams ang sumasalo. At dito magiging critical ang consistency. Sino ang mas efficient? Sino ang mas clutch? Sino ang mas makakatulong sa depensa? Dahil posibleng itong matchup na ito ang magiging hidden key ng series. Para naman sa power forward matchup, Hartenstein versus Harrison Barnes. Ito naman ang veteran battle at dito papasok ang experience. Si Harrison Barnes kahit hindi na superstar, sobrang importante sa Spurs dahil siya ang calming presence ng team. Kapag naging chaotic ang laro, si Barnes ang nagbibigay ng stability. Habang si Isaiah Hartenstein naman, sobrang physical, rebounding, screens, interior defense, hustle plays. Mga bagay na hindi agad napapansin sa stats, pero napakalaki ng impact. Mga idolo, isa sa biggest problem ng OKC noon. Kapag napapasok sa physical game, kapag naging mabigat ang laban, mas tumitindi ang tsansa ng Spurs. At pag-usapan natin mga idolo ang main event. Sa center position, Chet Holmgren versus Victor Wembanyama. Ang matchup na hinihintay ng buong basketball world. Chet Holmgren versus Victor Wembanyama. Dalawang unicorn, dalawang future face of the NBA. At sa totoo lang, parang ito na ang bagong version ng Tim Duncan versus Kevin Garnett era. Pareho kayang mag-block, mag-shoot, magdala ng bola, tumira sa tres at magdomina sa depensa. Pero lamang si Wemby sa isang bagay, pure dominance. Kapag lock-in si Wembanyama, nag-iiba ang buong laro. Players stop attacking the rim, shooters hesitate, at parang lumiliit ang court dahil sa haba ng braso niya. At isa ito sa dahilan kung bakit nahihirapan ng OKC. Dahil kahit aggressive sila sa drives, may Wembanyama na naghihintay sa ilalim. Pero hindi rin madaling bantayan si Chet mga idolo. Dahil kaya niyang ilabas si Wemby sa perimeter. At kapag lumayo si Wemby sa pintura, magkakaroon ng driving lane sina SGA at Jalen Williams. Ito ang literal na chess match ng dalawang future superstar. At honestly, posibleng ito na ang rivalry na magdadala sa NBA sa susunod na dekada. Ngayon mga idolo, pag-usapan natin, bakit hirap ang OKC sa Spurs? Ito ang pinakamahalagang tanong, bakit sa lahat ng teams, Spurs lang ang paulit-ulit na nakakatalo sa Oklahoma City Thunder? Number 1 dyan, size. Napakahaba ng Spurs lineup. Pax, Castle, Basel, Barnes, Wembanyama, halos lahat may haba at mobility. At nahihirapan na OKC kapag hindi nila maitulak ang pace. Number 2, rim protection ni Wembanyama. Kapag hindi makapasok sa paint ang OKC, napipilitan silang umasa sa outside shooting. At kapag malamig ang tres nila, doon sila vulnerable. Number 3, transition offense ng Spurs. Napakabilis nila tumakbo rin. At minsan hindi nakakabalik agad ang OKC defense. At pwede maging possible adjustment ng OKC. Siyempre, hindi magiging madali para sa Spurs dahil elite coaching staff din ng OKC. Asahan natin, mas bibilisan nila ang pace. Gagamit sila ng small ball lineup at pilit nilang ilalayo si Wemby sa ilalim. At posible ding mas agresibo si SGA sa fouls para mapagod ang frontcourt ng Spurs. At kapag nag-init ang shooters ng OKC, biglang pwedeng magbago ang momentum ng series. At ito ang prediction ko mga idolo. Sa totoo lang, ito na ang pinakamahirap na series para sa OKC ngayong playoffs. Hindi ito magiging sweep, hindi ito magiging easy series, at posibleng umabot pa ito ng Game 7. Pero sa dulo, ang tanong dito, handa na ba talaga ang Spurs para pigilan ng pinakamainit na team sa NBA? O masyado pang maaga para pabagsakin ang bagong hari ng Western Conference? Kung ako tatanungin mga idolo, OKC pa rin ang bahagyang lamang dahil sa playoff experience nila ngayong taon. Pero hindi ako nagugulat kapag si Wembanyama ang tuloy ang sumira sa kanilang dynasty run. Prediction ko, OKC Thunder in 7. Pero sobrang dikit nito. At posibleng maging instant classic ang series na ito. At kayo mga idolo, sino sa tingin ninyo ang mananalo sa West Finals? OKC Thunder ba o San Antonio Spurs? At sino ang magiging best player ng series? SGA, Pax o Victor Wembanyama? Comment nyo sa baba at ating pag-usapan. At kung nagustuhan nyo itong breakdown na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.